Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ang iyong feedback ay makakatulong sa akin na mapabuti at pagandahin pa ang mga sumusunod na kwento. Maraming salamat po. Umiikot ang kwento si Marco, isang batang estudyante sa kolehiyo na mahilig sa mga antigong gamit. Pakinggan natin ang kwento ngayong araw. Noong araw na iyon, parang wala naman akong balak bumili ng kahit anong bago. Isang linggo ng hapon, kakatapos ko lang ng klase sa kolehiyo at dala pa ang mabigat na bag na puno ng libro. Naisip ko lang dumaan sa isang maliit na tindahan ng surplus na palagi kong nadadaanan tuwing umuuwi. Nakasanayan ko na ang pagtingin-tingin sa mga lumang gamit, lumang radyo, telepono na may dial, mga libro na amoy lumang papel, at kung ano-ano pang mga antigong bagay. Ewan ko ba, pero may kakaiba akong hilig sa mga gamit na may kasaysayan. Para bang bawat gasgas, bawat kalawang ay may kwento. Habang iniikot ko ang tindahan, nadaanan ko ang sulok na medyo madilim, may takip na alikabok at mga gamit na halos hindi na pinapansin. Doon ko siya nakita, isang lumang aparador na yari sa Nara. Mabigat ang itsura. May mga ukit sa gilid na parang dahon at bulaklak. Medyo basag na ang salamin sa gitna ng pintuan, ngunit sa kabila ng pagkasira, agad itong umagaw ng aking atensyon. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may humihila sa akin palapit dito. Interesado ka ba dyan, iho? Tanong ng matandang tindera, si Aling Mina. May kislap ang kanyang mga mata, pero hindi ko mabasa kung iyon ba'y ngiti ng tuwa o ng kaba. Matagal na yang nandyan, wala pa talagang bumibili. Nilapitan ko at dahan-dahang binuksan ang pintuan ng aparador. Kumalabog ang kalawangin nitong bisagra at umalingasaw ang amoy ng lumang kahoy at panis na alikabok. Walang laman, maliban sa ilang retaso ng tela at isang lumang hanger. Magkano po? Tanong ko. Tatawarin ko na para sa'yo, 150 piso na lang, sagot niya. Mura iyon kumpara sa laki at bigat ng aparador. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung saan ko ilalagay sa apartment ko. Pero bago pa man ako makapag-isip, bigla kong naramdaman na kailangan kong bilhin ito. Parang may boses sa loob ko na nagsasabing, kunin mo siya. At iyon nga ang ginawa ko. Tinawag ko ang kaibigan kong si Jiro na may maliit na tricycle at tinulungan niya akong isakay ang aparador papunta sa inuupahan kong apartment malapit sa universidad. Pagdating sa bahay, pinawisan kaming dalawa sa pagbuhat. Inilagay namin ito sa tabi ng dingding malapit sa aking study table. Sigurado ka ba dito, Marco? Biro ni Jiro. Baka mamaya may multo yan. Multo agad? Natawa ako pero hindi ko rin maitago ang kilabot na dumaan sa batok ko. Pag alis niya, naiwan akong mag-isa. Kinagabihan, matapos ang assignment ko sa history, naisip kong silipin muli ang aparador. Sinindihan ko ang desk lamp at binuksan ang pintuan. Muling bumungad ang dilim at amoy ng kahoy. Sa gilid ng isang panel, may napansin akong parang maliit na siwang. Inusisa ko ito gamit ang aking daliri at natuklasan kong may nakadikit na manipis na bagay. Pinilit kong hilahin at may lumabas na isang lumang litrato. Kinilabutan ako sa unang tingin. Ang litrato ay sepia, kupas na at may manipis na basag sa gilid. Nakapose ang isang pamilya, isang ama na matikas ang tindig, isang ina na may hawak na abaniko at dalawang batang nakaupo sa gitna. Ang estilo ng pananamit nila ay parang galing pa sa dekada 50 o 60. Tinitigan ko iyon ng matagal. May kakaibang lungkot sa kanilang mga mata na para bang hindi sila nakangiti kahit pilit. Inilagay ko ang litrato sa ibabaw ng mesa, katabi ng aking mga libro. Siguro parte ito ng orihinal na may-ari, bulong ko sa sarili. Nang mapagod ako sa pag-aaral, nahiga ako at pinatay ang ilaw. Ang tanging liwanag na naiwan ay mula sa kalye.
sumisilip sa bintana. Tahimik ang paligid, tanging ingay ng kuliglig at mga sasakyang dumaraan ang maririnig. Pero bandang hating gabi, nagising ako. Hindi ko alam kung bakit. Parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kwarto. Naupo ako at napatingin sa mesa kung saan ko inilapag ang litrato. Nanlaki ang mata ko. Parang may naiba ang ina sa litrato na kanina'y nakatingin diretso sa kamera, ngayon ay bahagyang nakalingon, diretso sa akin. Hindi ako agad nakagalaw. Pinilit kong isipin na baka guni-guni lang, baka ilaw lang mula sa labas ang dahilan. Tumayo ako, lumapit at uha ang litrato. Ngunit habang hawak ko ito, mas lalo kong napansin. Oh, totoo nga. Nakalingon ang ulo ng ina at ang mga matay diretso ang tingin sa akin. Napalunok ako. Inilapag kong muli at pilit na nagbiro sa sarili. Siguro epekto lang ng antok. Bumalik ako sa higaan, tinakpan ang sarili ng kumot at pinilit matulog. Subalit ilang minuto lang ang lumipas, muling nagising ang aking pandama. Sa dilim ng kwarto, mula sa mesa, nakita kong kumikislap ang salamin ng frame. At sa loob ng litrato, bagamat kupas at sepya, may bagay na gumalaw. Ang kamay ng ama, ang hinlalaki, bahagyang gumalaw na parang kumalabit. Napaupo ako sa kama, nanginginig, habang unti-unting lumalalim ang katahimikan ng gabi at ramdam kong hindi na ako nag-iisa sa loob ng aking apartment. Hindi ko alam kung nakatulog pa ba ako ng buo matapos ang gabing iyon. Parang bawat kaluskos ng hangin mula sa bintana ay naging yabag. Bawat aninong dumaan sa ilaw ng poste sa labas ay tila kumakaway sa akin. Pagmulat ko ng mga mata, bandang 7:00 ng umaga, unang hinanap ng paningin ko ang mesa kung saan nakapatong ang litrato. Naroon pa rin ito, nakahiga, kupas, tila walang anumang kakaiba. Ang mga tao sa larawan ay nanumbalik sa kanilang orihinal na posisyon. Ang ina, ang ama at ang dalawang bata, lahat nakaharap sa kamera, hindi na nakatingin sa akin. Napabuntong hininga ako, halos tatawa sa sarili. Siguro dahil lang pagod ako kagabi kaya nagbukhang gumalaw. Nagdesisyon akong isantabi muna ang litrato at maghanda para sa klase. Subalit, habang nagbibihis ako, napansin ko ang kakaibang lamig na nananatili sa silid. Kahit tirik na ang araw, parang may nakasilip mula sa aparador, bagamat sarado naman ang mga pinto nito. Pinilit kong huwag pansinin. Sa unibersidad, normal ang lahat. Kape sa kantin, usapan kasama si Jiro tungkol sa mga proyekto, at tawanan kasama ang mga kaklase. Ngunit sa likod ng aking isipan, hindi mawala ang alaala ng gabing iyon. Sa kalagitnaan ng lecture, nakatulala ako sa walang laman na whiteboard, iniisip ang ina sa litrato at ang galaw ng hinlalaki ng ama. Pagkatapos ng klase, dumaan akong muli sa surplus shop. Nandoon si Aling Mina, nag-aayos ng mga lumang paso at pinggan. Nang makita niya ako, ngumiti siya pero may halong pagtataka. "Oh, iho, bakit napadalaw ka ulit? Kumusta ang aparador?" "Maayos naman po," sagot ko, sabay iwas ng tingin. "Pero may nahanap akong litrato sa loob, parang lumang larawan ng pamilya." Bahagyang nanlaki ang kanyang mata at saglit siyang natahimik bago sumagot. "Ah, baka iyon ang naiwan ng dati nitong may-ari. Hindi ko na rin alam kung sino ang nagdala niyan dito. Matagal na kasing iniwan sa akin ng isang lalaki, basta na lang iniwan at hindi na muling bumalik." "Wala po ba kayong ibang impormasyon?" Usisa ko. Napailing siya. "Wala, iho. Pero may narinig akong sabi-sabi na galing daw sa lumang Estudio Villarreal. Noon sikat na litratuhan, yun dito sa bayan. Pero matagal nang sarado, simula nang masunog ang bahagi ng lumang gusali." Napaisip ako. Estudio Villarreal? Bulong ko. Bago ako umalis, iniabot ni Aling Mina ang isang lumang resibo
na nakuha raw niya mula sa loob ng aparador nang una itong dalhin sa tindahan. May nakasulat nga, Estudio Villarreal, Calle Nueva, 1968. Kinabukasan, nagpa siya akong magtungo sa lumang gusali ng Estudio Villarreal. Wala na itong bubong, halos guho na, at tanging mga lumang pader na may bakas ng itim na usok ang naiwan. Ngunit sa gilid ng nasunog na gusali, may maliit na karatula pa sa ring nakasabit. Halos nabura na ng panahon. Habang pinagmamasdan ko iyon, may lumapit na matandang lalaki. Naglalakad gamit ang tungkod. Iho, wika niya. Anong ginagawa mo rito? Interesado lang po ako sa kasaysayan ng lugar. Sagot ko. May litrato kasi akong nakita na posibleng dito kinunan. Tumingin siya sa akin ng matagal bago nagsalita. Kung galing dito ang litrato mo, mag-ingat ka. May mga alaala na hindi dapat muling buhayin. Napalunok ako pero hindi ko na siya nasundan pa nang tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palayo. Pagsapit ng gabi, bumalik ako sa apartment, dala ang pagod at kaba. Inilapag ko muli ang litrato sa mesa, pinilit na huwag tingnan. Ngunit habang kumakain ako ng noodles, napansin kong tila may liwanag na kumikislap mula rito. Lumapit ako at halos mabitawan ko ang mangkok sa aking kamay. Ang dalawang bata sa litrato na kanina'y katabi, ngayon ay nakaposisyon na parang umaatras, lumilipat sa gilid ng frame. Ang espasyong iniwan nila ay tila may hinihintay na pupuno. Kinilabutan ako. Umupo ako, nakatitig, hindi makagalaw. Unti-unting gumalaw ang labi ng ina sa larawan, parang may gustong sabihin, ngunit hindi ko marinig. At sa isang iglap, sa pinakagilid ng salamin ng frame, may sumilip na anino ng isang balikat, isang ulo, hindi malinaw, ngunit pamilyar. Ako iyon. Ang refleksyon ko mismo ang nagsisimulang lumitaw sa loob ng kanilang litrato. Napaatras ako, nanginginig, at sa katahimikan ng gabi, tanging malakas na tibok ng puso ko ang naririnig ko. Sabay sa pakiramdam na unti-unti na akong hinihila ng larawan, papasok sa kanilang mundo. Kinabukasan, halos hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog. Ang alam ko lang, pagising ko'y pawis na pawis ang aking katawan. Kahit malamig, ang simoy ng hangin mula sa bintana. Parang binangungot ako, pero imbes na panaginip ay malinaw na alaala ng litrato ang bumabalik-balik sa isip ko. Ang paggalaw ng mga bata, ang labi ng ina na parang nagsasalita, at ang aninong kahawig ko na unti-unting lumilitaw sa gilid ng larawan. Dali-dali kong sinilip muli ang mesa. Naroon pa rin ang litrato, nakalapat ng payapa sa ibabaw ng mga libro. Sa unang tingin, normal na naman ang lahat. Ang pamilya ay buo, walang espasyong iniwan ng mga bata, at walang aninong nakadikit sa gilid. Napabuntong hininga ako, napilitang kumbinsihin ang sarili na lahat ng nakita ko kagabi ay dala lang ng sobrang antok at takot. Subalit habang inaalog ko ang aparador para maghanap ng damit, may kakaibang tunog akong narinig. Isang dakatok mula sa likod ng kahoy. Para bang may natatago pa sa likod ng panel. Lumuhod ako, tinapik ang gilid at totoo nga, hollow ang tunog. Gamit ang maliit na flat screwdriver, marahan kong pinilit ang bahagi ng panel. Bumigay ito at bumukas na parang maliit na kompartimento. Sa loob may ilang bagay, isang maliit na calling card na nakasulat, Estudio Villarreal, Retratos de Familia, isang punit na sulat na halos hindi na mabasa, ilang hibla ng buhok na nakatali sa laso, at isang basag na negatibo ng litrato. Nanginig ang kamay ko habang hinahaplos ang mga iyon. Ang sulat kahit punit at kupas ay may ilang salitang mababasa. Ulubi, huwag mo kaming iwan, ikaw ang susunod. Pinilit kong huwag mabahala, itinupi ko muli ang sulat at ibinalik ang mga bagay sa maliit na kahon. Ngunit ang negatibo ay hindi ko maiwan. May kakaibang hatak ito sa akin.
parang may laman na dapat kong tuklasin. Isinilid ko ito sa aking bag. Sa klase kinahapunan, hindi ako mapakali. Sa library lumapit ako kay Miss Salazar, ang matandang librarian na kilala sa universidad bilang maalam sa mga lumang tala at litrato. Ipinakita ko ang calling card at ang negatibo. "Tingnan mo nga," sabi niya habang nag-aayos ng salamin sa kanyang ilong. "Estudio Villarreal. Matagal na itong sarado, iho. Pero may mga record kami rito ng ilang exhibition nila noong 1960s. Kung gusto mo, pwede mong silipin." Binigyan niya ako ng lumang aklat na may kasamang mga clipping. Doon ko nakita ang ilang larawan ng pamilya de la Paz, mga prominenteng tao raw sa bayan noon. Halos kapareho ng itsura ng mga tao sa aking litrato. Nanginginig ang dibdib ko. De la Paz, bulong ko. Pag-uwi ko sa apartment, dala ko ang negatibo at ang mga impormasyon mula sa library. Kinagat ng kaba ang sikmura ko habang inilalabas ko ang lumang developing tray na ginagamit ko minsan para sa hobby kong photography. Inilagay ko ang negatibo, nilagyan ng kemikal at dahan-dahang pinasok sa ilalim ng ilaw. Unti-unti, lumitaw ang imahe. Una, ang ina at ang ama nakaupo pa rin sa gitna. Kasunod, ang dalawang bata nakatingin diretsyo. Ngunit sa gilid, isang aninong hindi malinaw ang hugis ang dahan-dahang sumulpot. Nang tumutok ang mga mata ko, halos mabitawan ko ang tray. Ako iyon, ang anyo ko malabo parang usok. Nakaupo sa gilid ng pamilya para bang bahagi na ako ng kanilang retrato. Nanginig ang kamay ko, tumilapon ang tubig mula sa tray. Nanginginig akong umupo sa sahig, hawak ang negatibo, halos hindi makahinga. Paano nangyari ito? Bakit ako, bandang 8:00 ng gabi, habang pinipilit kong kalimutan ang nakita, narinig ko ang paggalaw ng mga upuan sa dining area. Paglapit ko, halos malaglag ang puso ko. Nakahanay na ngayon ang mga upuan, eksaktong gaya ng ayos sa litrato. Hindi pwede. Ito, bulong ko. Pinatay ko ang ilaw at dali-daling tumakbo pabalik ng kwarto. Ngunit hindi ko maiwasang muling silipin ang litrato sa mesa. At doon ko nakita, sa likod ng frame, nakasulat ng lapis, mababaw pero malinaw. De la Paz. Kasabay nito, ang mga mata ng ama sa litrato ay kumislap at sa isang iglap, kumurap ang kanyang mga mata diretso sa akin. Nanginig ang tuhod ko. Ramdam kong unti-unti nang nagbubukas ang pinto ng kasaysayan at ako mismo ang hinihila papasok. Maghapon akong balisa matapos kong mabasa ang apelyidong nakaukit sa likod ng frame. De la Paz. Hindi iyon pangkaraniwang pangalan sa bayan at lalo na hindi iyon basta alaala. Parang may bigat na kasamang sumpa. Kinabukasan, hindi na ako mapakali. Sa klase, hindi ko na halos maintindihan ang dinidiskurso ng propesor. Ang mga letra sa pisara, mistulang nagdidikit-dikit, humuhugis na tila, mga matang nakatingin sa akin. Paglabas ko ng silid, nagdesisyon akong puntahan ang hemeroteka ng munisipyo upang maghanap ng tala tungkol sa pamilyang De La Paz. Sa lumang gusali ng munisipyo, sinalubong ako ng amoy ng alikabok at papel na halos malusaw na sa katandaan. Isang matandang caretaker, si Mang Oji, ang nagbukas ng malaking aparador ng mga pahayagan. "Bakit mo hinahanap ang mga De La Paz?" Tanong niya habang kinukuhan ko ang ilang bundle. "May nakita po akong litrato, lumang larawan nila," pag-amin ko. Tahimik siyang napatingin sa akin bago ngumiti ng payak. "Kung gusto mong malaman ang totoo, basahin mo ang dyaryo noong 1970s. Doon nagsimula ang lahat." Binuklat ko ang mga lumat-dilaw na pahina. Sa isang sulok ng dyaryo, nakita ko ang headline, "Sunog sa mansyon ng De La Paz, isang pamilya wala nang nakita." Nilamon ng apoy ang malaking bahay sa gilid ng bayan at ayon sa ulat, walang natagpuang bangkay. Idineklara silang nawawala,
ngunit walang malinaw na resulta ang investigasyon. Kinilabutan ako. Ang litrato sa aking mesa, iyon ang pamilyang tinutukoy ng balita. Bandang hapon, nagpasya akong puntahan ang dating lugar ng mansyon. Inilarawan ng dyaryo ang kalyeng kinalalagyan nito. Pagdating ko roon, bakod na berde at matataas na damo na lang ang natira. Ngunit sa gitna ng bakuran, nandoon pa rin ang guhong pader, itinayong muli, ngunit halatang hindi natapos. Doon ko nakilala si Lola Mergie, isang matandang babae na nakaupo sa silyang kahoy malapit sa tarangkahan. "Ineng, binata," wika niya. "Anong ginagawa mo rito?" "Ako po si Marco. Naghahanap lang ng impormasyon tungkol sa pamilyang De La Paz." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Bakit? Matagal nang sarado ang kasaysayang yan. Baka gusto mong iwan na." "Hindi ko po magagawa. May hawak akong litrato nila at parang may gusto silang ipahiwatig." Tahimik siyang tumingin sa akin bago dahan-dahang nagkwento. "Isang gabi, bago ang sunog, may narinig kaming iyakan mula sa mansyon. Pero kinabukasan, apoy na ang bumalot. Walang nailigtas, walang nakitang katawan. Pero mula noon, may mga nagsasabing nakikita nila ang mga anino sa bintana ng lumang gusali. Laging kumakaway, laging nakamasid." Kinilabutan ako, ngunit naramdaman kong mas lalo kong gustong alamin ang katotohanan. Nagpasalamat ako kay Lola Mergie at naglakad pa uwi. Pagsapit ng gabi, nang makarating ako sa apartment, sinalubong ako ng kakaibang tanawin. Ang mesa ko ay inayos na parabang altar, ang litrato nasa gitna at ang mga upuan sa paligid ng dining table ay nakapwesto ng eksaktong gaya ng nakikita sa retrato. Huminto ang paghinga ko, wala akong kasama at wala namang pumasok sa bahay. Lumapit ako, nanginginig ang mga daliri. Pinagmasdan ko ang litrato. Naroon pa rin ang ama, ang ina at ang dalawang bata. Ngunit may bago akong napansin. Ang mga mata ng mga bata ay tila lumuluha at sa ilalim ng salamin parang may bakas ng kahoy na apoy, itim na guhit na hindi ko nakita kanina. Lumipas ang oras, halos hindi ako kumurap, nakatitig lang sa litrato, hanggang sa may nangyaring hindi ko inaasahan. Sa isang iglap, kumislap ang mata ng ama, at ang sarili kong mukha, di na usok o anino lang, kundi malinaw, buo, at nakaupo na sa tabi nila, nakatitig pabalik sa akin mula sa loob ng larawan. Napasigaw ako, nahulog sa sahig habang sa buong silid bumigat ang hangin at narinig kong may pabulong na boses mula sa dingding. "Hindi ka na makakatakas, Marco. Bahagi ka na ng larawan." Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulala sa malamlam na ilaw ng mesa. Ang litrato ay nakaharap pa rin sa akin at malinaw na malinaw ang sariling mukha ko sa loob ng larawan, nakaupo sa tabi ng pamilyang De La Paz. Wala na iyong malabong anino. Hindi na ito guni-guni lang. Isa na akong bahagi ng kanilang imahe. Nanginginig ang mga daliri kong kinuha ang litrato. Pilit kong pinunasan ang salamin. Baka sakaling magbura ang nakikita ko. Ngunit hindi, lalo pang luminaw ang imahe. Para bang nakangiti ang ina habang hawak-hawak ang abaniko. Ang dalawang bata nakatingin ng diretso sa akin at sa kanilang mga matay ay lungkot na humihingi ng saklolo. Hindi ko na kinaya. Isinilid ko ang litrato sa sobre at dali-daling lumabas ng apartment. Ang hangin sa gabi malamig, ngunit ramdam ko ang init ng pawis sa batok. Sumakay ako ng jeep patungo sa dating kinaroroonan ng mansyon ng De La Paz. Kahit hating gabi na, kailangan kong makita ang pinagmulan ng lahat ng ito. Pagdating ko, tahimik ang buong kalyeng iyon. Ang guho ng mansyon ay tila multo na ring nakatayo. Mga pader na itim sa usok, mga damong matataas na parang nagsisilbing bantay. Sa gitna ng dilim, may nakitang liwanag mula sa maliit na lampara. Nandoon si Father Nestor, ang matandang pare na minsan kong nakita sa kumbento.
Marco? Tawag niya, tila hindi nagulat sa aking pagdating. Inaasahan kitang darating. Nagulat ako. Paano niyo po nalaman? Matagal nang umiikot ang kwento ng pamilyang De La Paz. Marami ng kabataang tulad mo ang nakatagpo ng kanilang larawan. Lahat sila'y may parehong kapalaran, unti-unting nadadala sa loob ng retrato. Pero ikaw, iba. Malakas ang koneksyon mo sa kanila. Umigting ang kaba sa dibdib ko. Bakit ako? Tumitig siya sa akin. Sapagkat may dugong nananalaytay sa iyo na galing sa kanila. Malayo man, isa kang kamag-anak ng ina sa larawan. Kaya't mas mabilis kang nahila ng kanilang sumpa. Parang nabingi ako sa narinig. Ako? Kamag-anak nila? Paanong mangyayari iyon? Ngunit bago ko pa man maitanong, itinuro ni Father Nestor ang isang sirang bahagi ng pader kung saan nakasandal ang lumang tripod at kamera na halos natabunan ng mga damo. Iyan ang ginamit nilang kamera sa huling retrato. Ang sabi, ang ama ng pamilya ay hindi basta litratista. May alam siya sa sining ng pagsasara ng kaluluwa sa larawan. Ang huling kuha bago ang sunog ay hindi lamang simpleng alaala. Isa itong kulungan. Nilapitan ko ang lumang kamera. Kahit kalawangin, may natira pang anyo ng lente. Nang hawakan ko ito, parang dumaan ang kuryente sa aking palad. Biglang pumasok sa isip ko ang imahe ng buong pamilya, nakaupo, pilit na nakangiti, habang ang lalaki sa likod ng kamera ay may malamig na tingin. Napatigil ako. Kung kulungan ito, ibig sabihin, buhay pa sila sa loob? Hindi kaluluwa na malaya, tugon ng pare. Bagkus, mga alaala at sakit na hindi matahimik. At ikaw, Marco, ay unti-unting hinihila upang maging kapalit ng nawawalang batang lalaki. Tinitingnan ka nila bilang susunod na kasapi upang makumpleto muli ang larawan. Pinilit kong iwasan ang pagkatakot. Ano ang dapat kong gawin? Hanapin ang katotohanan ng kanilang pagkamatay. Ang larawan ay hindi bibitaw hanggat walang hustisyang naibibigay. Nagpasalamat ako at umalis. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi ganoon kadali. Pagbalik ko sa apartment, iniwan ko ang litrato sa mesa at nagpunta sa darkroom ng kolehiyo. Doon ko sinubukang kuhanan ng larawan ang mismong retrato gamit ang modernong kamera. Sa pagdevelop ng film, lumitaw ang nakakatindig, balahibong detalye. Sa kopya, hindi lamang ako ang kasama ng pamilya. Sa likod nila, may isa pang figura, isang aninong lalaki na nakatayo, mahaba ang sombrero, at nakatitig ng diretso sa akin. Hindi iyon lumitaw sa orihinal na litrato. Sino siya? Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Pinagmasdan ko ang litrato hanggang sa mag-alas 2 at doon ko nakita ang pinakamatinding pagbabago. Ang batang lalaki sa larawan, unti-unting naglaho ang mukha. At sa kanyang lugar, malinaw at buo na ang mukha ko. Napatakip ako ng bibig, halos mapaiyak. Ang ibig sabihin, ako na ang pumalit sa kanya. Ako na ang susunod na mabubura mula sa tunay na mundo. Mula sa loob ng litrato, narinig kong may boses na bumubulong. Marco, manatili ka rito. Ikaw ang aming nawawalang anak. At sa harap ng mata ko, ang mga kamay ng pamilyang De La Paz ay dahan-dahang umuusli mula sa salamin. Pilit na inaabot ako. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo mula sa mesa. Ang mga kamay na dahan-dahang umuusli mula sa salamin ng litrato ay parang tunay na kamay. Maputla, malamig at mahaba ang mga daliri. Naramdaman ko ang kilabot na halos magpabagsak sa akin. Mabilis kong sinampal ang frame gamit ang aking siko at nahulog ito sa sahig. Ngunit imbes na mabasag, lalo lang itong kumislap na parang may sariling ilaw. Napasandal ako sa dingding, hinihingal. Ang dibdib ko'y parang babagsak sa sobrang lakas ng tibok. Nang tingnan kong muli ang litrato, wala na ang mga kamay. Buo pa rin ang larawan ng unit malinaw.
Ang batang lalaki ay tuluyang napalitan ng mukha ko. Kinabukasan, hindi ko na natiis. Tinawagan ko si Jiro, kaibigan kong palaging handang makinig. Pagdating niya sa apartment, agad kong ipinakita ang litrato. Tingnan mo, Jiro. Sabihin mong hindi ako nababaliw. Tiningnan niya ng matagal. Napakunot ang noo niya. Pare, parang ikaw nga ito ah. Pero, paano? Sepia na ang litrato, parang 1960s pa. Paano ka makakapasok dyan? Hayan nga ang tanong ko. Sigaw ko, halos nanginginig ang boses. Bawat gabi, gumagalaw sila at ngayon, ako na ang nasa loob. Hindi agad sumagot si Jiro. Sa halip, inilapit niya ang mukha niya sa frame. Ang weird nito, parang may anino sa likod. Bago ko pa siya mapigilan, biglang kumurap ang ilaw ng apartment. Napuno ng lamig ang hangin. At sa mismong sandaling iyon, narinig naming pareho ang mahinang kaluskos, parang mga yabag mula sa loob ng litrato. Napalayo si Jiro. Narinig mo yon? Tumango ako. Sa gilid ng frame may aninong nagsimulang lumitaw. Mabagal, mahaba ang sombrero at nakatayo sa likod ng pamilya. Ang parehong anino na nakita ko sa na-develop na kopya. Pare, ibalik mo na to sa tindahan. Sigaw ni Jiro. Hindi ko pwedeng ibalik. Hinahanap nila ang katotohanan. Kung basta ko itong iiwan, baka ako ang tuluyang mawala. Nagpasya si Jiro na manatili sa akin sa gabing iyon. Naglagay kami ng lampara sa paligid ng mesa at binantayan ang litrato. Bandang 11:00, nagsimulang mag-flicker ang kuryente. Ang mga lampara ay sabay-sabay na kumurap. Pare, may nangyayari, bulong ni Jiro. At doon namin nakita ang nakakatindig balahibong tanawin. Sa litrato, ang ina at ang ama ay sabay na lumingon sa amin. Hindi na sila nakaharap sa kamera. Kami na ang tinititigan, tingin nila. Nabitawan ni Jiro ang hawak niyang rosaryo. Hindi pwede to. Isang iglap, may malamig na hangin na humampas sa buong apartment. Naputol ang lahat ng ilaw. Tanging liwanag ng buwan mula sa bintana ang naiwan. At sa gitna ng dilim, mula mismo sa litrato, may boses ng batang lalaki na narinig namin. Tulungan mo ako, ate. Nagkatitigan kami ni Jiro. Ate, hindi ba dapat kuya? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Ngunit naalala ko ang mga tala sa library. Si Isabel de la Paz, ang ina, ay may batang kapatid na nawala bago ang sunog. O baka anak na itinuring na kapatid. Ang lahat ay mas lalong lumabo. Biglang sumindi ang isang lampara sa kusina. Hindi namin ito binuksan. Sa liwanag nito, nakita ko ang anino ni Jiro na nakatayo sa gilid ng litrato. Ngunit nang lumapit ako, napansin ko ang mas nakakatakot. Sa mismong larawan, bukod sa mukha ko, may bagong figura na nakalapat sa tabi, si Jiro. Pare, nanginginig kong sabi. Kasama ka na rin. Nanlaki ang mata niya. Ano? Lumapit siya sa frame at totoo nga. Sa gilid, lumilitaw ang malabong imahe niya halos katabi ko. Hindi na kami nakapagsalita. Sa mismong sandali, umalingaw-ngaw ang isang sigaw mula sa litrato. Sigaw ng isang babae, malalim at puno ng galit. Kasabay nito, kumalabog ang aparador at bumukas ang mga pinto nito na parang may malakas na puwersang nagtulak. Napatakbo kami ni Jiro palabas ng apartment. Sa hallway ng gusali, halos hindi kami makahinga. Ngunit kahit nakalayo na kami, naririnig pa rin namin mula sa loob ng silid ko ang paulit-ulit na kaluskos at bulong. Isama siya. Isama siya? Lumipas ang magdamag na hindi kami makabalik. Sa umaga, nang may araw na, bumalik kami upang silipin ang apartment. Tahimik na muli ang lahat. Ang litrato ay nakahiga sa mesa, payapa. Ngunit ngayon, hindi lang ako ang nasa loob ng larawan. Katabi ko na rin si Jiro. Malinaw na malinaw. Nanginig siya. Hindi na pwede ito, Marco. Kung hindi natin tutuklasin kung sino ang gumawa nito, pareho tayong mawawala. At sa likod ng litrato, habang binabaliktad ko ito, may bago na namang nakaukit.
hindi lapis, kundi parang nasunog sa kahoy. Balikan, ang huling pag-upo, Calle Nueva, Mayo 12, 1971. At doon ko lang naintindihan. Gusto nilang bumalik kami sa mismong lugar at petsa kung kailan kinunan ang larawan. At kung hindi, baka tuluyan na kaming lamunin ng larawan, maging bahagi ng pamilyang hindi na nakalabas ng kanilang huling retrato. Hindi na ako mapakali mula nang mabasa ko ang mga salitang nakaukit sa likod ng litrato. Balikan ang huling pag-upo, Calle Nueva, Mayo 12, 1971. Para bang may kumurot sa dibdib ko, isang puwersang nagtutulak na sumunod, kahit alam kong delikado. Si Jiro, bagamat halatang nanginginig pa rin, ay pumayag na samahan ako. Pare, aniya habang naglalakad kami palabas ng apartment, kung hindi natin gagawin to, baka hindi na tayo makabalik sa normal. Pero kung gagawin natin, baka hindi na rin tayo makauwi. Hindi ako sumagot. Tanging pagtibok ng puso ko at bigat ng hakbang ang naramdaman ko. Kinabukasan, nagtungo kami sa Calle Nueva, ang dating lokasyon ng Estudio Villarreal. Malapit lang ito sa guho ng mansyon ng De La Paz, isang kalyeng halos hindi na dinaraanan. Ang mga lumang tindahan ay sarado na at ang ilan ay ginawang imbakan ng kalakal. Ngunit sa dulo, may nakatayo pa ring gusali, basag ang mga bintana, may nakasulat sa kalawangin nitong pinto, at yun sa Estudio Villarreal. Pinilit naming buksan ang pinto, tumunog ang kalawangin nitong bisagra, at sinalubong kami ng amoy ng usok at amag. Sa loob, parang frozen sa panahon ang lahat. May mga upuan na nakaayos sa gitna, tripod na nakatumba, at mga sirang film roll na nagkalat sa sahig. Parang hindi na ito ginalaw mula nang masunog, bulong ni Jiro. Lumapit ako sa gitna, kung saan may nakapwestong sirang kamera. Ang lente ay basag, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula rito, mahina ngunit malinaw. Para bang may naninirahan sa mismong salamin ng kamera. Sa mesa sa gilid, nakahanap kami ng lumang journal. Binuklat ko ito at sa unang pahina ay may nakasulat. Kuti, Mayo 12, 1971, ang huling araw. Kailangan ko silang kuhanan bago sila tuluyang mawala. Ang larawan ang magiging pintuan upang manatili silang buo. Napatingin ako kay Jiro. Ito ang ama. Siya ang litratista. Siya ang nagkulong sa kanila. Hindi pa man ako nakakapagpatuloy, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng silid. Ang mga upuan ay sabay-sabay na gumalaw, parang may mga taong umupo roon. At sa gitna ng dilim, unti-unting lumitaw ang imahe ng pamilya De La Paz. Nakaupo, tahimik, nakatitig sa amin. Pare, nakikita mo ba? Halos pabulong na tanong ni Jiro. Tumango ako, nanlalaki ang mga mata. Ang ina ay nakangiti ng mapait. Ang amay nakatayo sa likod na parang bantay at ang dalawang batay muling kumikilos, kumakapit sa isa't isa. Ngunit higit sa lahat, naroon din kami, ako at si Jiro, nakaupo sa tabi nila, parang bahagi ng reenactment. Nanginig ang mga tuhod ko. Hindi pwede. Biglang sumindi ang lumang kamera kahit wala namang kuryente. Kumislap ang flash nito at sa isang iglap, natagpuan namin ang aming sarili na nakaupo sa mga upuan, hindi na makagalaw. Marco! Sigaw ni Jiro, hindi ako makabangon. Ni ako rin, ang katawan ko'y tila pinipilit ng hindi nakikitang puwersa. Ang pamilya sa harap namin ay unti-unting lumalapit. Ang kanilang mga aninoy humahalo sa amin. Mula sa gilid ng silid, narinig ko ang tinig ng isang babae. Hindi kami natapos, hindi kami nabigyan ng hustisya, at kayo ang kapalit kung wala kayong gagawin. Isang liwanag ang dumaan sa isip ko, ang journal. Nakasulat doon na pintuan ang larawan. Kung pintuan ito, marahil may paraan para buksan muli at pakawalan sila. Jiro. Sigaw ko. Kailangan nating banggitin ang kanilang mga pangalan. Ibalik natin sila sa totoong anyo.
Anong pangalan? Sagot niya, halos maiyak. Mabilis kong hinanap sa journal. Sa bandang hulihan may listahan, Rafael de la Paz, Esmeralda de la Paz, Isabel at Tomas. Sabay naming binigkas ang mga pangalan, paulit-ulit. Habang ginagawa namin iyon, nagsimulang lumindol ang sahig. Ang mga upuan ay gumalaw at ang imahe ng pamilya'y nag-iba. Mula sa mga multo'y unti-unti silang naging malinaw na parang buhay. Ngunit kasabay nito, naramdaman kong hinahatak ang aking katawan papasok sa mismong litrato. Lalong luminaw ang sarili kong imahe sa tabi ng batang lalaki. Si Jiro, ganoon din, nakaupo sa tabi ng ina. Pare, sigaw niya. Lalo lang tayong hinihila. At bago ako nakapagsalita, muling kumislap ang kamera. Sa sandaling iyon, naramdaman kong naputol ang hininga ko. Para bang nasa pagitan ako ng dalawang mundo. Nakita ko ang sariling katawan na nananatili sa upuan, ngunit ang kaluluwa ko'y dahan-dahang hinahatak ng larawan. Sa pinakahuling iglap, tumindig ang ama si Rafael at nagsalita sa mabigat na tinig. Kung hindi ninyo ilalantad ang nangyari sa amin, kayo ang susunod na maging larawan. At kasabay ng mga salitang iyon, namatay ang lahat ng ilaw sa Studio Villarreal. Naiwan kaming dalawa ni Hiro sa gitna ng dilim habang ang mga mukha ng pamilyang De La Paz ay nakapako sa amin, naghihintay ng aming magiging pasya. Hindi ko na maramdaman ang bigat ng katawan ko. Para bang nasa ere ako, nakabitin, walang maapakan. Ang huling naaalala ko ay ang biglang pagdilim ng buong Studio Villarreal at ang malamig na tinig ni Rafael de la Paz na nagbabantang kami ni Jiro ang susunod na magiging larawan. Sa mga saglit na iyon, alam kong manipis na lang ang pader na naghihiwalay sa aming mundo at sa mundong pinagsisisihan ng pamilyang iyon. Unti-unting bumalik ang liwanag, hindi mula sa araw o lampara, kundi mula sa mismong lumang kamera. Ang lente nito ay nagliliwanag na parang mata ng isang halimaw at bawat tibok ay may kasamang ugong na dumadaloy sa aming mga tainga. Ang mga figura ng pamilya de la Paz ay nakapalibot sa amin, malinaw na malinaw, parang muling nabuhay. Marco, wika ng ina, si Esmeralda habang hawak-hawak ang abaniko. Hindi na malungkot ang kanyang mukha, bagkus ay puno ng desperasyon. Hindi kami makaalis. Nakakulong kami sa larawan. Kung hindi mo bibigyang linaw ang nangyari, kayo ni kaibigan mo ang papalit. Bakit ako? Tanong ko nang halos pasigaw. Bakit hindi ibang tao? Dugo, sagot niya. Dugo ang susi. May ugnayan ka sa amin kahit gaano kalayo. Ang dugo mo ang magpapatuloy ng kwento. Napatitig ako kay Jiro na nanginginig na, nangingilid ang luha. Pare, hindi ako makagalaw. Parang hinihigop ako ng upuan. At totoo nga, nakikita kong ang kanyang imahe sa litrato ay mas luminaw, halos tuluyan ng maging kabahagi ng larawan. Ako man, nararamdaman kong hinihila ang bawat himaymay ng laman ko, papasok sa malamig na mundo ng retrato. Biglang pumasok sa isip ko ang journal na nakuha namin sa mesa. Hinablot ko iyon gamit ang lahat ng lakas na natitira. Binuklat ko ang huling pahina. Nakasulat doon, quality time, ang huling kuha ay ang ating pintuan. Ngunit ang pintuan ay maaari ring buksan kung mabanggit ang katotohanan. Huwag hayaang matabunan ng kasinungalingan ang apoy na iyon. Kumunot ang noo ko. Kasinungalingan? Ano ang ibig sabihin nito? Lumingon ang batang babae sa litrato, si Isabel, at sa boses na parang bulong ng hangin ay sinabi, hindi lahat ay namatay sa sunog. Ang iba ay itinago, ipinatahimik, at kami ay ginawang larawan upang wala nang magtanong. Nanindig ang balahibo ko. Ibig sabihin ang sunog ay hindi aksidente. Isa itong takip para sa mas malaking krimen. Kung ganoon, sabi ko, kailangan kong sabihin ang totoo. Kailangan kong ilantad na hindi lang apoy ang pumatay sa inyo. Lumakas ang ugong ng kamera.
Kumurap ang lente nito at sa bawat pagkurap ay parabang naglalaho ang hangin sa paligid. Si Jiro ay nagsisigaw na, "Marco, bilisan mo! Wala na akong oras!" Isinulat ko sa sahig gamit ang alikabok ang mga salitang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Rafael, Esmeralda, Isabel, Tomas. Hindi sila nalunod sa apoy, sila ay isinara ng kamay ng sariling dugo. Pagkasulat ko, biglang lumindol ang buong gusali. Ang mga pader na halos gumuhuna ay tuluyang bumigay, ngunit hindi kami natabunan. Sa halip, isang matinding liwanag ang bumalot sa amin. Ang mga mukha ng pamilya de la Paz ay dahan-dahang naglaho, isa-isa, na parang pinakawalan mula sa mahabang pagkakakulong. Ngunit bago tuluyang mawala, lumapit si Esmeralda sa akin. Malamig ang kanyang palad nang idampi niya ito sa aking mukha. Salamat, Apo, ngunit tandaan mo, ang anino ng gumawa nito'y naririyan pa rin. Hindi lahat ay natatapos sa paglaya namin. Pagmulat ko ng mata, nasa labas na ako ng Estudio Villarreal. Madaling araw na, nakahandusay ako sa damuhan at si Jiro ay nasa tabi ko, humihingal pero buhay. Ang gusali ay naglaho, parang abo na lamang ang natira sa lugar kung saan ito nakatayo. Pare, tapos na ba? Tanong ni Jiro, nanginginig pa rin, hindi ako agad sumagot. Sa aking kamay, mahigpit kong hawak ang lumang litrato. At doon, nakikita ko ang pinakabagong pagbabago. Wala na ang imahe ko, wala na rin si Jiro. Tanging ang orihinal na pamilya na lamang ang nasa frame. Ngunit nakapikit ang kanilang mga mata, payapa. Naglakad kami pauwi, walang imikan. Ang bigat ng katahimikan ay parang batong nakapatong sa balikat ko. Pagdating sa apartment, inilagay ko ang litrato sa ibabaw ng mesa at tinakpan ng tela. Hindi ko alam kung ligtas na ba ito o dapat ko nang sunugin. Ngunit bago ako pumikit upang magpahinga, napansin kong sa gilid ng tela ay may bago na namang marka. Hindi ito nakaukit, kundi nakasulat gamit ang itim na tinta, sariwa at basa pa. Hindi pa tapos. Ang anino ng ama ay nasa paligid. Magbabalik siya. Nalaglag ang puso ko sa dibdib. Akala ko'y tapos na ang lahat. Ngunit malinaw ang mensahe. Ang tunay na salarin, ang ama na ginamit ang kamera upang ikulong ang pamilya sa larawan ay hindi pa nakakaalis. Ang kanyang anino'y patuloy na nakabuntot, naghihintay ng panibagong biktima. Napatitig ako sa bintana. Sa labas, ang poste ng ilaw ay kumikislap-kislap at sa bawat pagkurap nito ay para bang may anyo ng isang lalaking nakasombrero, nakatayo, nakamasid. At sa katahimikan ng madaling araw, narinig kong muli ang malalim na tinig na minsan nang bumulong sa akin mula sa larawan. Ang dugo ay hindi nakakatakas. At doon ko lang tuluyang naunawaan, hindi pa nagtatapos ang sumpa ng litrato sa lumang aparador. Bagkus, nagsisimula pa lang ang totoong laban.